Hello po mga Kalingap, welcome back po to our YouTube channel. This is your Kalingap Jomar. Ngayong araw po mga Kalingap, it is Monday and ngayon po mag-scout po tayo ngayong araw. Kakatapos lang din po ng birthday po ni Carla, so makapag-scout na po ulit tayo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating YouTube channel, please click po the subscribe button below and don't forget po to click the notification bell para lagi po tayong update po sa ating mga bagong uploads. And also po, please do support po ang ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna Vlog po, si Kalingap Rab po at ang kanyang channel po, Matubang Vlogs. So yun po mga Kalingap, tayo po yung mag-scout ngayon. Pero hindi po ako dito nakuha ang contact number po. Tayo po nating may scout po mga Kalingap. So tara po mga Kalingap. So ito po mga Kalingap po, si Crystal. Crystal, halika. So, ayan. So, yun po mga Kalingap. Ito po si Crystal po umali. Crystal, baka gusto mo magpakilala? Ako po si Crystal Bongon. So, ilang taon ka na, Crystal? 22 years old po. 22 years old. Nag-aaral pa rin? Hindi na po. Nagtatrabaho na po. Nagtatrabaho? Anong... Sa ngayon po, wala po akong trabaho kasi nung namatay si mama, saktong nawalan po ako ng trabaho. Nung namatay mga mamo, okay, wait lang. Saan ka mo nagtatrabaho dati po? Sa Central Plaza Cinema po. Yung Central Plaza Mall, yung ano po yun sa ano? Pinakaunang mall po dito sa Daet, tama ba? Sa sinihan ka doon. Tapos, namatay yung mama mo. Bakit? Ano yung kinamatay ni mama mo? Kailan ba siya namatay? So, August 23 ng gabi. Paano nangyaring namatay yung mama mo? Kwento mo nga sa amin ni Crystal. So yun po, nalaman ko lang siya, umaga na. Patay na si mama. Hindi ko mismo nalaman. I mean, ang nangyari po kasi isa ako sa aming magkakapatid na nahuling nakaalam. 5 po kasi kami. Okay. Bale, isa ako sa huling nakaalam na patay na si mama. 5 kayo magkakapatid, pang ilan ka? Ako po ang panganay. Panganay ka? So yun po ang reason kung bakit hindi ko siya nalaman agad. Kasi wala ako dito sa bahay. Nasaan ka? Bago, siguro 1 taon na akong wala dito nun sa bahay. Pinaalis ako nun ni Papa kasi di ba kapag nag-aaway po kasi sila ni Mama, syempre dumadating sa point na nagkakasakitan sila. Okay. Ako, umakape gusto ko ako. mo nang malaman, Crystal, ano bang relasyon, I mean, paano ba sila mama at papa mo dito? Ba't sila nag-aaway? Nag-aaway ba sila? Hindi naman. Pinakaunang reason, syempre po. Syempre, common na po yun, pera. Okay, pera. Sunod, parang... Ano bang trabaho ni, papa mo? Magkatrabaho po sila. Ha? Magkatrabaho po silang dalawa sa JFGR sa may Tugungan. Ano po yun? Garbage segregator po. Garbage segregator. Tapos, kulang yung... So yun, parang kinukulang sila ng income. Tapos, isang beses, nag-away daw po sila dito sa bahay. Yun yung time na wala na ako dito. Nag-away sila. Kahit nandito pa ako, lagi sila nag-away. Lagi sila nag-away kahit nandito ka? Kailan saan ka nga pumunta nun? Mga oras na yun? Mga panahon na yun? Nung time na yun. Nandito pa ako sa kapitbahay namin. Dito ako nagstay. Kasi di ba ayaw sa akin ng papa ko. Pinaalis na ako. May intang dugo sa'yo? Oo. Eh, syempre si mama ko nun. Nakinig siya kay papa. Eh ako, pagod na ako nun nakipagtalo. Di, umalis na pa ako nun. Kauwi ko lang ng trabaho. Umalis na ako. Tapos yun, the rest is history. Nandito na ako. Before ako pumunta yun, may nagbo-board pa ako. Tapos di, syempre nawala na ako ng work. Dito muna ako nakistay sa katrabaho ko po, nakapitbahay namin. Okay, sige. Tapos yun. Dito ka nag-stay sa katrabaho mo, nakapitbahay mo rin. Okay. Pinsan ni mama. Tapos yun, na parang hindi nila alam na dyan ako nagstay. Na... Bakit? Malayo ba yun? Hindi naman masyado. Doon lang po, sa may ano. Okay. Tapos, to make long story short, anyari nung gabi na iyon? So yun, umaga ko na po nalaman, bandang 11, na pumunta dyan yung tita ko. Sabi niya, ano tala, hindi ka nag-aalam, patay na si mama mo. Kaya ako, hindi man po ako makapaniwala kasi kahapon, di ba ngayon ako sinabihan, kahapon, kausap ko pa si mama. Wait lang, ano po muna, paano ba nangyari ano ikinamatay ni mama mo? Base po sa autopsy, basag
basag to. Basag yung ulo niya? Bale, 3 ang daliri daw po pwedeng magkasya doon. As in, visible na yung basag. Basag tapos sobrang ano talaga? Malalim daw po yung ano. Tapos sa autopsy, paano nabasag? fracture yung buong katawan. Fracture. So, ibig sabihin, binalibag siya ng hindi lang isang beses. So parang inabuso siya, minaltrato? Hindi po siya, hindi mo siya masasabing inabuso lang. Opo. Kasi parang nandun yung ano na parang intentionally na ginawa. Sinaktan siya. Kasi kung ano lang, kung hindi niya sinasadya, isang beses lang dapat yun. So ano? Kailan nga yun? August. Anong taon yun? Ngayong last year lang po. Last year lang. So napaka-fresh pa ng pagkamatay ni mama mo. August, September, October, November, December, January. 5 months lang. 5 months pa lang. Bagong-bago pa mga kalingap. Ang tanong ko lang, sinong gumawa nun? Nung ano po, nung una, hindi namin alam kung sino talagang may gawa nun. Kasi, hindi naman siya nagsasalita. Basta niya lang sinabi sa amin na, wala na, patay na mama niyo. Yun lang. Tapos, si papa hindi mo, namin alam si papa mo ang nagsabi si sa'yo? Papa pala ang may gawa nun. Papa mo yung may gawa nung pagkamatay ni mama mo? Apa. Si papa mo ang gumawa nun? Paano niya ginawa yun? Anong sabi sa autopsy? So yun nga po Naginom ba si papa mo? Ang ano daw po kasi nun, parang mag-inuman pa sila. Silang dalawa Pumunta kasi, 1 week si Papang, ang kwento daw po kasi 1 week si Papang hindi umuwi dito. Tapos, syempre si Mama kailangan ng income kasi si Mama parang wala siyang pasok doon ng 2 weeks. Ay, 2 days ata. Okay. Tapos, syempre kailangan ng income kasi may mga bata. Lalo na, may nag-aaral pa. Tapos, pumunta si Mama, Tapos, ang sabi, daw po, nagwawala daw dun si Mama. Saan? Doon sa trabaho. Kasi parang, bakit daw ayaw bigyan, ganyan. Siyempre, gano'n man po baga ang mga nanay. Lalo na kung ang tatay ay responsible. Tapos, pag, biglang nagsalita daw po si Papa na, kung gusto mo magkapera, magtrabaho ka. Siyempre si Mama, na-trigger siguro siya, kaya lalo siyang nagwala. May ganun kasi si Mama, na ugali. Tapos yun, ang pagka niya, parang pinalaylo siya ni Papa, gano'n. Pinatahan ng konti. Tapos pinapasok doon. Tapos parang nag-inuman lang daw silang dalawa. Kasi mahilig silang dalawa mag-inuman. After lang nung pag-aaway na yun, nag-iunan pa sila? Mahilig po silang gano'n na mag-iinuman silang dalawa. Tapos parang inintay lang pala ni Papa na umuwi yung mga katrabaho niya nila. Tapos ang natira na lang ay yung witness, si tatay, si Mama, tapos si Papa. Tapos doon daw niya ginawa yung yung ginawa niya kay Mama. So, di ba intentionally? Kasi parang intentionally, di ba? Hindi mo naman po kasi masasabi. Sabay, may si Arlene, may impluensya rin kasi ng alak. Question po kasi sa akin doon, kung lasing ka lang. At kung, di ba po, pag lasing ka, hindi mo na masyadong kaya ang sarili mo. Paano mo pa mabubuhat ang isang tao? Oo, pero iba-iba rin kasi depende. Meron kasing lasing na medyo mahina pag nakainom. May lasing din kasi na, malakas. Depende rin kasi sa tao. So yun, possible. Lasing si Papa mo nung ginawa yun? Papa. Sino nakakita? Kasama po nila sa trabaho. Anong kwento nung kasama nila sa trabaho? Noong una ayaw niya pong aminin na may ganong nangyari. Tapos, noong una nga ba? Binalibag siya? Binalibag, sinuntok, may pinukpok sa ulo? Binalibag, sinuntok. Tapos? Ilang beses daw po tumawa ang ulo nun sa Saan? Sa semento. Kasi nakita ko po yung crime scene. Bago pumunta po kami doon, wala pa kaming kasamang pulis para magtanong. Kasi wala po talagang malinaw sa amin kung anong nangyari kay Mama. So gusto namin pumunta doon? Oo. 24 din po. Yung araw mismo na nalaman namin, napatay na si Mama. Pinunta niyo? Ang una po namin pinuntahan, provincial. Sabi namin, may dinala pong
pasyente dito na pangalan ay Lucito. Sabi niya, ay meron. Tapos 6:30 daw po dinala, namatay 7. Okay. Ng umaga. Ng umaga. So bali, dinala siya umaga na, binugbog si mama, sabihin natin 8, natapos 11 or 10. Siyempre, tapos dadalhin mo umaga na, gabi, 6:30 na ng umaga. Oo. Naubusan na ng dugo yun. Tapos ang tama pa ulo. Tapos sasabihin niya lang, ang sinabi niya sa amin nun na nabagok daw po sa mampurog. Tapos iba-iba po kasi ang sabi niya sa amin eh. Nag-alibay pa si papa mo. Siya, oo. Na nabagok sa mampurog, sa trabaho, nadulas, ganyan. Tapos yun. Tapos yung katrabaho niya pang witness, parang pinagtatakpan pa siya nung una. Nung nagtatanong kami na wala namang nangyaring ganyan dito. Sabi niya, nadulas lang siya dito, tapos doon. Tapos, pumunta kayo sa police? Yung kapatid ko po, kasi may nag-text sa kanya na hindi namatay, hindi lang basta namatay si mama mo, ganyan. Okay. Pero andun ka ba nung nakita mo yung saan yung crime scene? Nandun na po ako. Parang hindi pa... Kalat po ang dugo. Kalat pang dugo? So, napuntahan mo pa pala yung mismong lugar. Pati yung karton na pinaglapagan ni mama. Parang kasi pinaglapagan? Yung karton. Ay siya? Nasa sahig lang yung karton. Yung sahig. Alam niyo po yung parang open court. Okay. Pero wala siyang yung ring. Ganun yung style nung crime scene. Basta kalat. Meron dun sa gilid. Okay. Meron dun sa daan. Sa ngayon, asan si papa mo? Nasa may San Isidro po. PGMP San Isidro. Nakakulong ngayon si papa mo. Ongoing pa ang hearing. Pero nasa sildo siya ngayon? Okay. Anong reaction ni papa mo? Nung mawatay si mama, hindi ba nag-sink in sa kanya na ginagawa niya yun? Hindi ba siya... Hindi ko po alam kasi hindi ko nakikita sa mata niyang nagsisiksi siya. So hindi... So parang wala nagpagsisisi yung papa mo? Yun po yung Sige lang. Yun yung nakakagalit kasi parang wala lang. Parang wala lang. Ginawa niya lang. Parang hindi mo makikita sa sarili niya na. Na may, na yung asawa niya, pinatay niya. Parang wala lang. Parang masaya pa ba siya na nangyari yun? Na hindi mo makikita sa sarili na nagsisisi siya sa ginawa niya. Tinatangki niya pa kasi in-interview po siya eh. Nakita ko sa mga interview niya na hindi daw niya yung ginawa. Tapos lasing daw si mama nang pumunta doon. Tapos gano'n na daw siya. Ang pa po nun, ang masakit lang na naman. Ang unang nakaalam ay yung 2 bata. Yung kapatid mo. Imaginin mo na lang po yung trauma ng 2 bata. May kita mo yung mama mo. Nandun patay na. Bunso? Ilang taon yan? Isang 11 tsaka isang 8. 11 tas 8. Bata-bata pa. Nakita niya mismo yung 2. Anong reaksyon ng 2 bata? Hindi, pag uwi po dito sa kalap sa nalaman, patay na si mama. Sa kanila din po namin nalaman. Patay na si mama. Sa kanino? Sa 2 bata. Tapos sinabi ni tita sa akin, patay na si mama. Na nakita daw nila si mama. Anong reaksyon ng 2 kapatid mo? Nagtatanong daw sila sa kay papa. Kasi nakausap ko yung nag-aayos nung, yung... Naging balsa mo? Nagtatanong daw. Iyak ba yung 2 bata nung makita mo? Nanginginig po pagkakita ko. Mama nila yun eh. Iba pag nakita mo na mismo mama mo. Nagtatanong daw sila, sabi nila. Baka daw pwede pang mabuhay. Iuwi sa bahay si mama at mabuhay. Oo. Parang hirap naman sagutin nun. Kasi for sure, di pa nila. Hindi. Po. Lang ako kasi. Siyempre. Kaya yung kapatid kong bunso. Kapag umaalis ba ako, panay na siya tawag.
Hindi pa ako tawag. Isang oras na wala dito sa bahay. Tawag na siya sa akin ng tawag. Nagtatanong kung anong oras uuwi. Kasi siguro, natatakot siya baka hindi na naman siya uwian. Kasi yun yung nangyari. Na baka, isang araw, nagtatanong sa iyo. tatanong yun palagi, ate anong oras ko uuwi? Kasi natatakot siya siguro na baka hindi ko na siya balikan dito. Mauwian, ganyan. Na baka maulit-ulit yung nangyari. Kay mama mo. Sa ngayon, dito sa bahay nyo, ilan kayo dito? Ano po kami, 5 kami magkakapatid. Yung kapatid kong lalaki, yung sunod sa akin, hirap umuwi. Lalaki, nagtatrabaho. Saan? Sa SM naman po. Sa SM. Dito lang din naman sa Daet. Pero dito din naman nauwi. Bihira. Bihira lang din. Kasi So, nagbubuhay siya. madalas kami pong 4. Kayong 4. Yung pangatlo, pang-4, pang-5. Yung andito. Wala kang kasamang matanda? Wala? Wala na po. As in, wala. Wala na po si Mama, wala na din po si Papa. Paano ang pagkain nyo? Yung sa insurance po ni Mama. Tapos, ako po kasi, as in, sobrang, nung nawalan ako ng trabaho, nahihirapan na akong maghanap ng trabaho. Trabaho? So, ang nagiging source of income namin yun, yung ni Mama, na pampagawa ng bahay. Yun, pampagawa talaga yun ng bahay. Kaso lang, so, kailangan. Kasi itong pangatlo naman, graduating po. Okay. Senior high school, magka-college. So, kailangan din ng suporta din. Yung dalawa, elementary pa lang. Elementary po. Hindi ko na rin po alam kung magkano ang nabawas doon. Kasi syempre, kailangan rin po dito sa bahay. Lalo't may mga bayaran doon ka dito. Kinukuha yung electric bill. Sa tubig. Tapos yung pagkain po. Baka ng mga lalo na ang estudyante ko ay may OJT. Oo. So, sa ngayon, Crystal, ikaw yung pinakang tumatayong parents ng mga bata, ng mga kapatid mo. May mga times ba na umiyak pa rin yung mga kapatid mo hanggang ngayon? Sa ngayon pa, hindi. Sa ngayon, hindi na. Parang tanggap na nila. Hindi ko alam kung tanggap na nila. Pero minsan, nakikita ko yung kapatid ko na pang-4. Madalas niyang pinapatugtog yung mga favorite song ni Mama. So, ibig sabihin, naaalala niya pa po si Mama. For sure. Kasi napakabago pa lang, last year pa lang, August. Ay. Ito po yung kanila pong tinitirahan. Yan po. Oops. So, ano to? Kwarto to? Ano? Okay. Sige lang. So, mga kwarto. Asan yung kusina nyo? Ito na rin din. Opo, yan. Tas, ito yung gasol. oo. Yan lang, yan lang. Yan lang din. So, ikaw lang din talagang Crystal, dito? Parang ikaw ang nanay at tatay. So, paano mo, Crystal, pinapalakas yung loob nila? Kumusta ka? Parang kahit pa paano malakas din ang loob mo, kahit pa paano? Ngayon po, hindi po, siguro, hindi pa naman po ako totally healed doon sa nangyari about kay Mama. Actually, hindi po kasi ako pwede umiyak. Oo. Kapag nakita ko umiyak ng mga bata, syempre. So, yun. Kasi ikaw yung parang source of energy nila. Alam mo yun, yung tipong dapat maging matapang ka, dapat maging malakas ka. Lalo na ang bunso, laging nagtatanong. Yun. Kaya, hindi ako pwede umiyak. Alam ko sobrang bigat ng mo ngayon, sobrang bigat ng pinagdaraanan mo. Napakasariwa pa yung nangyari. So, sa ngayon, anong plano nyo? Anong plano mo? Kasi yung na-receive mong parang tawag nun? Insurance. Sa ganitong panahon, sa ngayong panahon, medyo madali na lang yun maubos eh. Sobra po. Sa mahal po ng bilihin. Opo. Ano bang mga kinakain nyo sa ngayon? Ngayon po, ako po ang madalas na nagluluto dito sa bahay. Ikaw ang laging naiiwan? Ako po ang naiiwan. So, kapag ganito hapon, magluluto na ako ng panghapunan namin, almusal, tanghalian. Kasi uuwi po sila.
Lalo na at minsan magbabaon ng pananghalian eh. Ay, oo, ano? Ano bang niluluto mo sa almusal madalas? Madalas, sinangag, itlog, tsaka tuyo. Yun ang paborito naman ng bunso. Nagbabaon ba sila ng rice? Ano rin ang... Pag tanghalian naman po kasi, depende po kung anong gusto nila. Tinatanong ko sila kung anong gusto nilang ulam eh. Minsan, tinatanong ko sila, kapag halimbawa ngayon ang ulam nila hotdog, dapat bukas gulay. Ah, okay. Oo. Para ano, balance eh. Parang... Kasi hindi po pwedeng araw-araw ha. O di naman. Tsaka masyalty ang gulay. Ano to? Ano, Crystal? Bigas po. Bigas yan? To. Bigas na nagsimpo. Yun nga eh. Kaya. Sige lang. May ano kayo. Bigas tapos. Ito yung sa feeding ng kapatid ko. Nakuha niya yung Anak ko lang yung din feeding. nilalagay. Tapos yan na lang nga pala bigas namin. Tingnan lang din. Ilang araw na lang yata yan sa inyo. Bunso. Bunso? Yun yung nakakita rin kay mama mo. 8 years old ba yun? 8. Pero super liit. Oo. Siguro grade 2 pa lang yata yun. Grade 1. Grade 3. Grade 3 na? Sa 8 years old? Sa bagay. Pero grabe. Ang aga nilang nawalan ng parents. Opo. Although yung papa mo is buhay pa naman pero nakulong. And di ko alam kung anong mararamdaman ko. Kasi sa ginawa niyang krimen ay siya yung naging reason kung ba't nawalan kayo ng ng mama. Ay, nalungkot naman ng buhay. Nangyari sa inyo. Alam mo ba kami, ang Kalingap? Opo. Si Sir Rob po kasi madalas pinapanood ni Mama noon pa. Ay siya? Oo. Tapos nabibilib siya kasi sabi niya, sana daw, kasi dati ang bahay po namin, ito lang, ito. Alin ito lang? Ito, hanggang dito. Tapos, itong buong square lang? Oo. Tapos ang pinto ito. Okay. Ito lang. Tapos sabi niya dati, sana matulungan din ako ni Sir Rob, para mapatayo tayo ng bahay. Yun, nabibilib siya dati kasi ang dami ni Sir Rob na tutulungan. Lalo na yung may mga, talagang masasabi natin, kapos talaga. Kapos din talaga. So, yun yung plano ni mama, or parang dream? Opo, dream. Tapos pangarap? Gustong-gusto nun ni mama dati. Di ba, dyan lang naman po ang bahay ni Sir Rob. Gustong-gusto nun ni mama pumunta na dyan. Para humingi ng tulong. Siyempre, ako naman po, may trabaho ko that time. Sabi ko, wag na. Kasi magtutulong-tulong na lang kami. Ayun. Gano'n naman pa ang nangyari. Nagkataon na gano'n naman pa ang nangyari. Sayang. Ayun. Pero nakita niya na si Rob? Ako po. Ikaw pa lang? Nakita ko siya personal. Kaso paano yan? Ako lang yung ako ang nakapunta rito. Although kamukha ko naman si Kuya Rob mo. Joke lang. Biro lang naman yun. Pero yun, nakakalungkot nga yun nangyari. Pero yun, kailangan na lang tanggapin kasi tawag niyan, pagbuhay kasi talaga ang nawala is hindi na talaga yung babalik. Pero kahit ganun pa man, pakatatag ka na lang. Tulad ng sinasabi mo, yung yung mga kapatid mo. I mean, although mahirap pero hindi ka nagpapakita ng umiyak kasi nga ikaw yung source of energy nila. Diyan na lang ako sa iyo. Dito naman po natin para. O sige, diyan natin ilagay. Bigyan ko po ng dala po ulit tayong groceries po para kay Crystal. Okay lang to. Sa pa yata ito ng sa mga kapatid mo. Yun, so Crystal, ito ulit. May nakita akong noodles doon. So dagdagan lang natin ulit ang noodles. So ito po mga Kalingap. Meron tayo dito ang tawag niyan. Cheesecake. So dito pang baon ng mga kapatid mo. Ito, pansit ko, nagpapansit kayo. Kape. Mga noodles po. Yan, mga noodles. Walang nabas ko. Mga noodles po mga Kalingap. And yun, cracker, pambaon na rin to. Yun, yung mga kapatid mo. Kape. Gatas. Yun. Tapos, yun, dilata. Pakita ko ba? So, meron po dito mga dilata. O, yan po.
dilata. Tapos itong ano lang to, 5 kilong bigas. So pwede na rin yata ito pang dagdag pang ano. So yun Crystal. Tapos bigyan na rin kita Crystal ng ano 2,000. Oops. Saan? Bigyan na lang kita ng 2,000 pang ano mo lang, pang dagdag mo sa baon ng mga kapatid mo, kung anong kailangan nyo dito sa bahay nyo. So tanggapin mo na to, tulong lang din naman to. Okay? Okay lang naman yan. Gusto ko lang pong magpasalamat unang-una kay Sir Val, kay Sir Rob, at sa lahat ng mga part ng Kalingap. Kasi ito kasi parang pangarap lang to dati ni Mama na ma-feature siya sa vlog ng one of the isa sa mga vlogger ng Kalingap. Nagkataon naman na wala na si Mama. So, yun, nagpapasalamat pa rin po ako kasi pinigyan kami ng chance or ako para ma-share yung naging kwento or naging nangyari kay Mama. Tsaka lalo na po sa mga tulong na binigay. Ito ka rin po magpasalamat kay Sir Jomar sa cash saka sa grocery na ibinigay niyang tulong pandagdag para sa aming magkakapatid. Sobrang laking tulong na po nito sa amin. Sana po pagpalain kayo nawa. Salamat po. Welcome Crystal. Pero kahit Kuya Jomar na lang itawag mo sa akin, kahit wag ng sir. Opo, Kuya Jomar na lang. Nabot ko sa iyo na 2,000. Ipangdagdag mo na lang din sa mga gastos mo dito sa bahay, pangbaon ng mga kapatid mo kasi sa ngayon alam ko wala ka pang source of income. So naka pa kayo dun sa tawag niyan? Dun sa insurance ni Mama mo. Nakalungkot lang na gusto ni Mama mong ma-feature sana sa Kalingap, kaso ito naman, kwento naman ng Mama mo siya mismo ang wala. Yung kwento naman po ni Mama ang magiging rason. Magiging rason. Kung bakit naman po kami ma-feature. Kaya nga Crystal, salamat sa iyo. Salamat sa mo dito, pag-welcome sa akin. Makausap ka sa kwento mo at ng iyong pamilya. Sana next time, makita ko yung ibang kapatid mo. Para naman makausap ko. Saan kasi nag-aaral sila nasa school. Nasa school pa rin. Pero maya-maya po, andito na rin naman po yun. So, mag-ingat kayo dito, Crystal. Okay? And, pakatatag lang. Thank you po. Opo. God bless po. So, yun po mga Kalingap. Palis na rin po ako dito kila Crystal. So, maraming salamat po sa inyo pong suporta. Nagbibigay po sa akin ng support sa mga hindi nag-skip ng ads sa ating mga uploads po. Laking tulong po yan, kaya maraming salamat po sa inyo. Balik na lang po ako dito and hopefully po makausap ko din yung kanila po mga kapatid, ng kapatid po ni Crystal, para naman makapagkwentuhan. So yun po mga Kalingap, thank you very much po. Next time po, bye bye po, God bless po.